Ligwak din sa survey ang convicted child abuser na si Franz Castro. Usan ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy sa isang survey ang mga dati ng mga senador at muling tumatakbo sa 2025 elections. Sa pa-survey ng social media page na Archlight, lumabas na numero 1 ang butihing pastor sa lahat ng mga kumakandidato sa pagkasenador. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Ha? Maraming salamat nga pala sa pagtutok at pagsubaybay nyo dito sa programa natin na Issue ng Bayan at ating pag-usapan. 2 beses po tayo nag-upload, 1:00 ng hapon at 5:00 ng gabi. Kaya magandang hapon po sa inyong lahat. O, diba? Dorna! Today is January 3, Friday, araw ng Biyernes dito sa Pilipinas. Shoutout natin lahat ng mga viewers natin, yung mga audiences natin abroad, yung mga OFW natin, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kusang klaman lupalop, naroroon at nanorood. Nanonood sa Joe Malone TV, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Attendance check tayo sa baba. Siyempre. Dorna! Uy! Oy! Yeah? Oh, ano ba yan? Sinasabi ko. Aba, matindi. Tindi nun talaga. Oh my God. Aha. I hate drugs. O, eto na. Grabe tong survey na to. Grabe to. Pero bago natin pag-usapan yan, ako'y nakikiusap na suportahan nyo naman ang mga content creator na tulad natin sa pamamagitan ng simple lang. Mag-subscribe, i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. At higit sa lahat, i-like and share nyo na din at wag din kayong mag-skip ng ads. Yan po ang kakaunting bagay pero maliit na bagay pero malaking suporta nyo sa amin, mga content creator, mga political vlogger. At kanina yung upload natin, yung tungkol sa kay Congressman Barbers na pumanat at pumalag na at pinapatawag na yung mga vloggers na nagkakakalat ng fake news. Nasa kabilang video natin yan, nauna. Yung alauna natin yun. Ito, pang 6:00 to. Nag-comment, nagsabi ako doon na mag-comment sa baba kung sino-sino yung mga nanonood sa mainstream media at sa mga political vlogger. No? Ang nakakatawa at madami nanonood sa mga political vlogger at yung iba daw, hindi na daw nanonood o bihira na lang manood ng, sa mga mainstream media kasi nga sinasabi nila na may pagka-bias daw. According to them yun, syempre di naman natin maluloko yung mga audiences natin, yung mga viewers natin kasi opinion nila yon. They are entitled for their own opinion. Kaya okay yan, di ba? Talagang pumalag tayo and at the same time palakihin natin mas lalo yung boses natin. Mas lalo tayong lumalakas, mas lalo tayong dumarami. Mas lalong naririnig yung boses natin at ipinaglalaban natin kasi dito si BP Inday Sara at pati na rin itong itatopic natin for today. Diba? Totoo naman yan eh. Alam mo naman yan, dalawa lang sinusuportahan natin, Isko Moreno at BP Inday Sara Duterte. Pero ngayon, napapaisip ako dito sa napapanood ko. Gaya ng sinasabi ko, pagka meron akong gustong suportahan, syempre kailangan aralin mo rin bilang botante. Diba? Totoo yun kasi yun lang yung homework natin. Yun yung assignment natin. Hindi pa pwede yung napupusuan ko to di ba? Napupusuan ko to, boto ko kaya to. O kaya, nagbigay to ng ayuda, ng lindol, nung sunog, di ba? Nagbigay ng ayuda to. Oo, antindi, di ba? Kaya iboboto ko doon. Hindi dapat ganon. Dapat, bilang botante, meron tayong kanya-kanyang homework. Meron tayong kanya-kanyang assignment na aralin mo kung sino yung mga napupusuan at nagugustuhan mo. Mag-aralan mo maigi. We have all the means. Meron tayong social media. Meron tayong mga, pwede natin tignan yung mga pages, yung mga official na pages ng mga kandidato na yan. Mag-background investigation tayo. Alamin natin sa Wikipedia. Magtanong-tanong tayo. Manood tayo sa mga sa mga trusted na political vlogger. Di ba? Nang sa ganon, makilatis natin kung sino yung boboto natin. Yun na lang yung homework natin di ba? Yun na lang yung assignment natin. Yun na lang yung homework natin para pagdating ng eleksyon, alam natin, equip tayo ng knowledge, alam natin kung sino yung iboboto natin. Huwag kang magbabase doon sa pakiramdam at saka sa feeling ko okay to. Di ba? Huwag feeling lang. Dapat
pag-aralan natin yung Doro na pag-aaral na pagsasaliksik na talagang hindi masasayang yung boto mo. Kasi ito lang sa election, yun lang yung power natin, yun lang yung kapangyarihan natin para patalsikin natin at huwag natin iboto yung mga trapo, yung mga re-electionist na trapo. And at the same time, panatiliin sa posisyon yung mga tao talagang matulungin, magaling mag-analyze, magaling sa problem solving, decision making, sa mga pagkakataon o sitwasyon o mga sakuna na hinihingan ng agarang solusyon. Di ba? Hindi kasi pwede yung bigyan mo akong 3 buwan, 4 na buwan, depende sa problema, lulutasin natin yan. Minsan, may mga sakuna na hinihingan ng agarang solusyon. Kailangan, mabilis kang kumilos in a way na hindi tayo magsisisi sa solusyon na in-approach mo. Di ba? Gets nyo ba yun, mga kayon? Attendance check, Paki-comment dyan sa baba kung saan lupalop kayo naroroon, watching from Illinois, Chicago, New York, Abu Dhabi, UAE, Madagascar, Alaska, di ba? Pati yung mga nasa Pilipinas natin, watching from Mindanao, Cebu, Davao, Bulacan, Pangasinan, Laguna, di ba? Lacuna. Laguna pala. Di ba? Nasa ganon, malaman natin kung saan inaabot na yung video natin. Kasi ang dami nyo na no? Nakakatuwa. Kasi yung iba talaga, nag-re-response doon sa comment section. And at the same time, kung naniniwala ka kay Isko Moreno, Blue Hearts, comment mo dyan. Kung naniniwala ka at supporter ka ni VP Inday Sara Duterte, Green Hearts with matching kamao pa. O ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy naman. Ang pinag-aaralan natin, at mukhang nakukuha niya na ang aking damdamin dahil sa dami ng naririnig ko, pinag-aaralan ko na to matagal na Actually, sinabihan na ako dito na pag-aralan ko daw si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, inuunti-unti ko na at meron na ako mga nakita dito sa mga SMNI na nagbabalita na kung ano yung mga kagandahan at nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang sinasabi ko. So, number 1 na siya sa survey doon sa particular na pages. Panoorin natin to. Kung yung ibang tao, nabibigyan natin ng pagkakataon, nabibigyan natin ng chance na mapaupo natin sa posisyon sa kahit anong gobyerno, how much more dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Panoorin natin. Panoorin natin ng video to and then sama-sama tayo mag-decide sa comment section. Issue ng bayan, ating pag-usapan 1:00 ng hapon at 6:00. Pasok! Naungusan ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy sa isang survey ang mga dati ng mga senador at muling tumatakbo sa 2025 elections. Sa pa-survey ng social media page na Archlight, lumabas na numero 1 ang butihing pastor sa lahat ng mga kumakandidato sa pagkasenador. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Hinaan natin. Ay matunog na ang pangalan ni Pastor Apollo C. Kibuloy bilang isa sa mga tumatakbo para sa pagkasenador sa 2025 elections. Ang COMELEC ibinasura na ang petisyon na nagpapadiskwalipika sa kanya. Wala naman daw kasing basihan para hindi makatakbo sa halalan ang butihing pastor. Tatandaan nyo, nung after nung KOC, samot-saring batikos na yung binira nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos nagulat na lang tayo na tatakbo para bilang senador si Apollo Kibuloy. Siyempre, marami magproprotesta. Ito na nga, at binasura na nga lately ng COMELEC yung petisyon na ipa-disqualify. Ito si Pastor Apollo Kibuloy. Sa mga survey, patuloy ang pag-angat ni Pastor Apollo. Sa third run ng pa-survey ng social media page na Archlight na may halos 2 milyong followers, nanguna na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Naungusan na ng butihing pastor ang mga re-electionist gaya na Senator Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Wala naman sa top 12 sina Tito Soto, Ping Lacson, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Pia Gaetano, Bam Aquino, Francis Tolentino, Bong Revilla, Kiko Pangilinan at Domingo Hunasan. Ligwak din sa survey ang convicted child abuser na si Franz Castro. Aba, matindi! Ginawang survey mula December 17 hanggang December 20, 2024. Ulelat. Ulelat, ha? Ginagawa mo! Ang tanong sa mga partisipante, sino sa 66 na senatorial bets ang makapagsusulong ng zero corruption sa Pilipinas? Sa naturang survey, si Pastor Apollo ang lumabas ng numero 1 may plataforma para tuluyang iwaksi ang talamak na korupsyon sa bansa.
Si Pastor Apollo, kahit nung hindi pa siya tumatakbo sa anumang posisyon, kaliwat kanan na ang ginagawang humanitarian works, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Yes. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, walang bahid ng korupsyon. Kitang-kita yan sa mga naipundar, naipatayo, Dami. at mga programa ng kanyang kongregasyon na The Kingdom of Jesus Christ sa loob ng napakaraming taon para sa mga miyembro, tagasunod at mga benepisyaryo nito. Ang Children's Joy Foundation Incorporated na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy noong pang 1998 ay nagawang makapagpaaral, makapagpakain at Yun. makapagbigay ng tirahan sa milyon-milyong ulila at may hirap na mga kabataan dito sa Pilipinas at sa Goods yun. Yung nakapagbigay ka ng trabaho sa mga kapwa mo Pilipino na nangangailangan ng trabaho. That's number one. That's good. buong mundo. Pagdating naman sa Jose Maria College Foundation Incorporated na itinatag ni Pastor Kibuloy noong taong 2002, 70% sa mga estudyante rito ay scholar ni Pastor Apollo Kibuloy. Habang ang Sunshine Philippines Movement o SPM na itinatag naman ng butihing pastor noong taong 2005 ay hindi rin natitinag pagdating naman sa pangangalaga ng kalikasan at pagsasaayos ng kapaligiran. Lalo pa ito naging aktibo ng sunod-sunod na tumama ang mga kalamidad nitong taon. Kaliwat kanan ang ginagawang pagtatanim at reforestation ng SPM sa ilalim ng 131 Nation Tree Planting Activity sa iba't ibang panig ng bansa, maging ang Greenless Drive ng SPM sa mga lugar na gabundok ang basura. Ba, magaling ha? Pagdating naman sa pagtulong sa mga nasalanta ng iba't ibang sakuna at kalamidad, number one responder ang butihing pastor pagdating sa pamamahagi ng relief goods at financial assistance. Tuwing sasapit naman ng birthday ng butihing pastor tuwing April 25, ay milyon-milyong mga bata ang pinapakain nito sa buong Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Tambuhalang cake ang nahahanda ng butihing pastor para sa mga bata taon-taon. Meron ding unlimited rides, Wow! candies, cotton candies, ice cream at iba pang mga pagkain. Meron ding parada ng mga character sa Disneyland, talaga namang kinagigiliwan ng mga bata. Ang Sunshine Media Network International o SMNI na itinatag rin ni Pastor Apollo Kibuloy ay naging numero 1 at kung hindi may bukod tanging tagapaghatid ng totoo at patas na balita. Ito ang numero 1 at tanging stasyon na nagsisiwalat ng mga hindi makataong gawa ng CPP and PNDF na nagbigay ng kamulatan sa mga tao para hindi sila malinlang sa mga ginagawa nitong recruitment sa mga iba't ibang eskwelahan at institusyon. Yan ay ilan lamang sa mga hindi mabilang na resibo o patunay na mga nagawang kabutihan at kawang gawa ni Pastor Kibuloy sa loob at labas ng bansa. Tunay nga na kahit noon pa, hindi na maikakaila ang malaking malasakit ni Pastor Kibuloy sa mga nangangailangan at ang mga malaking programang napagtagumpayan nito para sa kanyang mga kababayan. Tumanggap na rin ang butihing pastor ng iba't ibang pagkilala dahil sa kanyang mga natatangi at tangahangang humanitarian works. Asahan nga na sa oras na maupo si Pastor Apollo sa Senado, magtutuloy-tuloy ang nasimulan niya na siguradong mas lalawak pa ang sasagupin at aabutin ng mga programa at proyekto na makatutulong sa pagpapahusay ng buhay ng bawat Pilipino na daan sa mas maunlad na bansa dahil ito ang Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Alam nyo, believe ako doon sa napakaganda kasing idea nun eh. Napakaganda kasing idea nun. Yung magpapatayo ka ng isang proyekto, tapos mabibigyan mo ng trabaho yung kapwa mo Pilipino. Kahit hindi marami, kahit ilan lang, sabihin na natin na hindi ka naman ganyong, kaya, halimbawa hindi kasi pastor, halimbawa, ikaw, simpleng negosyante ka, tapos kumuha ka ng mga tao, makatulong, kahit mga hindi ganong kadami. Yung the fact na nabigyan mo sila ng trabaho, blessing yun eh. Diba? Blessing yun. Kasi hindi mo sila binibigyan ng pagkain for a day. Diba? Tinuturuan mo silang mangisda para magkaroon sila ng pagkain every day. Diba? Ang laking bagay nun. Ako lagi kong sinasabi dito, alam niyo yan mga kayon, kung lalagi ka nanonood sa akin, na hindi lang qualification, hindi lang yung simpleng pagtulong, yung qualification para maging isang mabuti o magaling na liderato o makakuha ng magandang posisyon sa gobyerno. Pero eto si Pastor Kibuloy, hindi lang basta sa tumutulong. Nagpapatayo siya ng maraming proyekto like ng SMNI. Diba? In fairness sa SMNI, diba? Yung SMNI na yan. Sa lahat ng mga mainstream media, walang bias to sa lahat ng mga mainstream media, parang yung SMNI lang talaga yung nakakapag-deliver ng may bayag. Na talagang hindi mo mararamdaman yung pagkabias compared dun sa iba. Wala akong sinasabi, wala akong sinasabing pangalan. Ang sinasabi ko lang, alam ng mga audiences to, alam ng mga viewers nito kung sino yung mga mainstream na may pagkabias ang datingan. Di ba? Totoo, di ba?
may pagkabayas. Alam nyo yan eh, yung yung ano sila eh, ginito yan eh, yung may tatalakay, mayroon silang itatapik pero hindi detalyado, parang pahangin lang. Para lang hindi sila mapansin na hindi sila nagbabalita ng ganon. So magbabalita sila ng ganon pero hindi detalyado. Kumbaga pahapyaw lang. Only the SMNI lang yung parang yung talagang may bayag pag nagre-report na talagang alam mong walang kinikilingan na talagang wala kang mararamdaman na pagkabayas nila o na nabayaran sila, etc. Tanging SMNI lang, yung nakikita kong ganun. O kung meron man siguro, let me know sa comment section na pag-aaralan ko din, di ba? Yung iba dyan kasi talagang obviously parang titira ng onte, pahapyaw, pero wag ka pakabig pa din. Di ba? Meron ganon. I'm sure ramdam nyo yung mga ganon, di ba? Tapos eto, yun nga, sinasabi ko, no, si Pastor Kibuloy, hindi lang basta sa tumutulong. Yung the fact na magpatayo ka ng mga building, eskwelahan, tapos mga proyekto, project, kahit hindi na nga yung kahit simpleng kumuha ka lang ng tao eh. Tapos bibigyan mo ng trabaho, papasahurin mo. Minsan nga, regardless kung tama ba yung sahod o hindi, for as long na tumulong ka sa isang tao, na mabigyan mo siya ng trabaho, na naaabutan mo siya, kahit, di ba, parang helper, di ba? Yung mga helper na, tulungan mo nga ako, linisin natin yung bahay, oh. Siyempre, wala namang usapan yung kung magkano ang bigayan, di ba? Pero, pag uwi niya, meron siyang bit-bit na kahit na magkano lang, pambili ng ulam, pambili ng bigas. Ang laking bagay nun, ha? Ang laking bagay nun. Eh, how much more doon sa mga mayayaman, like Pastor Kibuloy, ay hindi naman, mayaman, siyempre, mayaman naman talaga si Pastor, na nakakapagpatayo ng mga eskwelahan, foundation, SMNI, tapos makakapag-hire sila ng trabaho para sa ibang tao. Blessing yon. Blessing yon, totoo. Kasi binigyan ka ng Diyos ng blessing, huwag mong solohin. I-share mo rin yung blessing, regardless kung magkano. Wala namang hinihinging amount eh. Wala namang sinabi o hinihinging amount, di ba? Ang mahalaga lang, i-share mo yung blessing. Minsan nga yung pagsalita, yung simple nga, actually hindi siya simple eh, di ba? Kahit na nga hindi trabaho eh, ang ibigay mo eh, ang i-share mo ng blessing, kahit hindi na nga trabaho, yung ipagdasal mo yung kapwa mo, wala kang gagastusin, di ba? Blessing na yun, di ba? Mas gusto pa nga nang nasa taas yung ganong klaseng ano eh. Yung imagine mo ipinagdasal ka ng tao, iba yun. Iba yun compared sa pagdadasal mo yung sarili mo. Kasi pag pinagdasal mo yung ibang tao, you became unselfish. Di ba? You became unselfish. Yun. Mas sincere yun. Ano pa yung mga nagtutulong ka, binibigyan mo ng trabaho, tapos yung tao na yon may uuwi, walang-wala. Pag uwi, may trabahong bitbit, may perang bitbit. Na-hire ako, may perang bitbit, may mga asahan yung pamilya niya. Yung blessing na shinare ni Pastor Kibuloy, nagdodoble-doble, na i-share pa, nagmumultiply. Kaya mas lalong binibless tuloy si Pastor Kibuloy. Totoo, di ba? Totoo yan. Kaya lagi niyong tatandaan niya na walang amount na sinabi na ginatong amount yung kailangan mong itulong. Yung simpleng pagdadasal nga sa kapwa mo eh. Hindi mo pagpapakita ng pagka-selfish, 'di ba? Kasi pinagdasal mo yung tao napaka-unselfish nun, 'di ba? Napaka-humble nung ganung gawain, oh? Eto pa, panoorin pa natin 'to Ito nga mahirap kay Coach Ellie. Yan, ito. Sinasabi naman niya dito na mahirap labanan ng korupsyon kung duwag ka, 'di ba? Pastor Apollo Kibuloy, sa gipitan, hindi nangiiwan. According kay Coach Ellie. Okay, panoorin natin ito. Labanan ng corruption kung duwag ka. Yes. Correct. Kasi kalaban mo dyan, bibirahin ka ng bibirahin, kalaban mo dyan yung offer na pera, at et cetera, gigipitin ka. Kaya nga naman nag-number 1 sa survey si Pastor Kibuloy pagdating sa kung sino ang pinagkakatiwalaan ng bayan para labanan ng korupsyon. Kung hindi si Pastor Kibuloy. Yes. Number 1. Dahil kita nila may tapang eh. Nakita nila nung gipitan, hindi nang iwan. Madalas kong sabihin itong kay Pastor, no, isa sa kinabibiliban ko sa kanya ay yung kanyang sistema. Yan. Magaling talaga dyan si Pastor Kibuloy. Pero higit sa lahat ito, matapang to si Pastor Kibuloy. Talagang ito ay may, hindi ko na mabanggit yung salita pero meron siyang kailangan po yan. Bakit ko nababanggit siyang tapang? Kasi yung tipong marami nang nagbalintaran na yung iba ay halos sumipsip, dila-dilaan ng mga Duterte, kung maglalapit sa mga Duterte, pero pag gipitan na,
nilayasan ng Duterte. At ang kapalit, pera, posisyon, power, agenda, nilayasan ng Duterte. Pero si Pastor Kibuloy, nandiyan, nananatili hanggang ngayon kay Pastor Kibuloy. Ay, kay Pierre Hardy. Importante yung tapang. Alam nyo kung bakit? Mahirap labanan ng corruption kung duwag ka. Correct. Kasi kalaban mo dyan, bibirahin ka ng bibirahin, kalaban mo dyan yung offer na pera, at et cetera, gigipitin ka. Kaya nga naman nag-number 1 sa survey si Pastor Kibuloy pagdating sa kung sino ang pinagkakatiwalaan ng bayan para labanan ng korupsyon. Kung hindi si Pastor Kibuloy. Number 1. Dahil kita nila may tapang eh. Nakita nila nung gipitan, hindi nang iwan. Yun po ay isang napakalaking bagay na bukod pa ron sa mga binanggit ninyo. Na nagawa niya na dati, nagawa niya sa KOJC, may ebidensya na. Yes, lahat may yan kasama. Pero kasi kahit nagawa mo yan dati pero wala kang tapang, kakainin ka na sistema. Maraming pumasok sa politika. Nakinain na sistema. Ang ugali. Paglabas. Pero pagdating sa meron pa nga dati, di ba? Kinain ng sistema. Ang bunga ng taong bayan. Oo. Ano nangyayari? Nagkakalat na. Idol ko dati yun eh. Kakainin ka eh. Pag ang agenda mo iba. Pero si Pastor Kibuloy, alam natin yung agenda eh. Alam natin kung ano siya. At higit sa lahat, napakaganda. matatag talaga eh. Matatag talaga siya, matapang siya talaga. Kaya pwede niyang labanan niya. May paninindigan, Coach May Oli? paninindigan. Pag inoperang ka, Prinsipyo. kasi ganyan ang nangyayari, Boss Dada, alam mo yan, di ba? Uuperang ka. Pag di ka nooperan, didimanda ka, babanatan ka. Yes. Kaya dinimanda yan si Pastor Kibuloy, alam natin lahat. Inofera niyan, hindi niyan tinanggap. Correct. Matapang yung tao. May paninindigan. Di ba? Kaya yan ang lalaban sa corruption. Mga kababayan ko, nasa sa atin na po yan. Ang importante, in-offer ni Pastor Kibuloy ang kanyang serbisyo. Tsaka, Para sa akin, number 1 na dapat nating iboto si Pastor Kibuloy. Napakaganda. Napakaganda niyan, kasi political will, yun talaga importante, Yung political will at saka yun nga, yung uncorruptible ka. Yung hindi ka kayang bilin, yung hindi ka kayang impluwensyahan. Lalong-lalo na hindi ka kayang takutin. Importante talaga yan, mga bossing. Ako talagang yan yung qualities na feeling ko magbabago talaga ng political kumbaga magkakaroon ng malaking political shift dito sa bayang Pilipinas kapag nakapasok si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Number 1 na, ha? Number 1 na si Pastor Apollo Kibuloy at naungusan na nga niya yung mga re-electionist. Ang nakakatawa dito, si Franz Kulela at si Franz Castro sa survey. O, di ba? Nangungulela siya ngayon. Talagang ganon, no? Talagang ganon. Kasi hindi mo na maluloko ang ang mga botante ngayon, karamihan sa mga botante ngayon, hindi na naluloko, no? Bagamat merong mga iilang pa rin ng mga botante na nadadaan sa ayuda sa mga suhul-suhul. Pero karamihan, dahil nandito na yung mga social media, yung mga SOCMED, kaya ang laking bagay ng SOCMED talaga eh. Kaya nga talagang tinitira nila pati SOCMED eh. Gusto nilang pilayan yung SOCMED. Kasi talagang nagigising na eh, no? Nagigising na yung mga botante, yung taong bayan, na talagang nakikita nila kung sino na yung mga trapo. Kung sino na yung mga talagang pinaghahandaan nila na hindi na nila iboboto. Diba? Anong ginawa nila kay BP Sara Inday Duterte? Diba? Talagang pin-down nila, 'di ba? Ngayon yung impeachment case, maisasampa na, 'di ba? Ang dami na, 'di ba? Ang dami na nga isasampa, pero the more na pinipin down nila yung tao, hindi nila alam mas minamahal pa ng mga lalo ng mga supporter as mas lalong nakikilala pa. Parang parang naging comparison pa eh. Naging comparison pa at mas lalo pang minahal ng tao si BP Inday Sara, 'di ba? Etong si Pastor Apollo Kibuloy naman, mga kayon. Kung tayo, nakapagbigay tayo ng pagkakataon sa mga hinayupak na trapo na ngayon, how much more yung chances na pwedeng i-offer ni Pastor Apollo Kibuloy sa, di ba? Sa taong bayan, di ba? Kung tayo nga nakapagbigay tayo ng chance na iboto natin yung mga maling tao, ano pa to si Pastor Apollo Kibuloy? No? Huwag kayong mag-alala, magko-content ako ng iba pa, nang sa ganon, mapag-aralan nyo din si Pastor Apollo Kibuloy. Pero sa pinakita ko sa inyo kanina, ang dami niya nang nagawa. Hindi lang basta tulong. You know, I hate the word tulong. No?
Kasi for me lang, ewan ko sa inyo you can correct me if I'm wrong, di ba? For me kasi, hindi lang requirement yung simpleng pagtulong sa pagkuha ng posisyon sa gobyerno. Kasi hindi lang yon solely, o hindi lang yon, in short, hindi lang yon. Marami pang, there are so many requirements and qualification for you to have a public position o sa gobyerno ng sa upuan sa gobyerno natin. Kasi di ba? Pero what pastor did, yung pagtayo ng isa sa mga ginawa niya, yung pagtayo ng eskwelahan, pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino, yun yung magandang blessing na ma-share mo. And that's the ang tawag ko diyan tumulong ka di ba? Hindi lang basta tumulong ka na nagbigay ka ng pagkain. Tapos hayaan mo na, okay na. O de pagka naubos na yung pagkain, babalik ulit sa'yo, manghihingi. O de sino asar talo? O de ikaw. Di ba? Kasi in the first place, sinubo mo na yung pagkain di ba? Yung susunod niya, susubo mo na lang ulit. What Pastor Apollo Kibuloy did, nagpatayo siya ng mga eskwela, nagbigay siya ng maraming trabaho. Look at SMNI. Ang ganda ng reputasyon ng SMNI. Look at their broadcaster. Di ba? Ganun na lang yung pagtanaw ng utang na loob. Kasi binigyan niya ng trabaho Malay mo, yung binigyan mo ng trabaho, gipit na gipit at nangangailangan ng trabaho. Sobrang blessing nun. Minultiply mo yung blessing na natanggap mo sa Panginoon na ibigay mo sa iba. Magmumultiply pa yon. Yung ganong action, makukopya pa nila. Masishare pa nila yung blessing. So ikaw, anong nangyari? Hindi mo lang basta share yung blessing mo sa isang tao. Kasi gagayahin ka na niya hanggang sa ma-share mo na. So nag-multiply na. Di ba? Yun yung magandang tulong na pwede mong ibigay, yung trabaho. Kasi hindi ka lang basta nag-spoon feed. Hindi mo lang basta sinubo yung tulong. Pagkos nagbigay ka ng trabaho sa maraming tao, tapos yung tao na yon naging blessing, nakakuha ng blessing sa'yo, ngayon sila naman yung magbe-bless sa iba. Ganun yung magandang tulong. Hindi yung basta, eto ayuda, bahala na kayo dyan. Di ba? Kaya gets niyo ako mga kayon? Di ba? Gets niyo ako mga... I'm sure na nagigets niyo yung ganong klaseng konsepto natin. Na hindi lang basta pagtulong yung requirements. And hanga ako doon sa ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. And sana makapag-cover ako ng mga video niya, ng mga event niya, nang sa ganun mas maintindihan ko palalo. Di ba? Habang pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga ilatag natin. Gaya ng sinasabi ko, alamin natin kung sino yung mga iboboto natin, yung mga napupusuan natin, aralin natin maigi. Because yun lang yung homework natin, yun yung assignment natin para mailuklok natin siya o mailagay natin siya sa posisyon o hindi. Di ba? Dito kasi sa akin, gusto ko, may sarili akong opinion. Siyempre, respetuhan lang ng opinion. Pero siyempre, ilalatag ko din yung mga kandidato ko like Isko Moreno, BP Inday Sara Duterte, and eto, si Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Mga kayon, maraming salamat sa pagtutok nyo dito sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan nating pag-usapan. 1:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. At maraming salamat po kung umabot ka man dito sa dulo ng video natin. Ako'y nakikiusap na humingi na rin ng support, ng konting suporta sa inyo na huwag kayong mag-skip ng ads kung meron man lalabas dyan. At pakishare at like na rin yung video natin sa mga kamag-anakan nyo, sa mga kaibigan nyo na hindi pa namumulat, na iba yung pananaw sa buhay, baka sakali na maibuksan natin yung mata nila. Diba? And then keep on supporting BP Inday Sara Duterte. Tuloy ang laban. Yung 4th impeachment, isasampa na daw. Ayon kay sa general, ano ba yun? Basta yun. At tuloy ang laban para kay BP Inday Sara Duterte natin. At alam ko na malalagpasan niya to. At baka nga siya pa ang maging presidente natin. Kasi talagang ako naniniwala ako sa mga Duterte. Kasi sobrang laki ng ginawa nila. Lalo-lalo na yung tatay niya nung naging presidente. Sobrang ganda ng pagbabago. And how much more kung si BP, yung mga anak, yung mga offspring. Kasi talagang, siyempre, although iba yung nanay, tatay, pero baka mas kaya pang higitan ni BP Inday. At nakikita ko yung qualification kay BP Inday Sara. Maraming salamat. Comment down below dyan. Blue hearts for Isko Moreno. Green hearts for BP Inday Sara Duterte with matching the kamao. Tapos kay Pastor Apollo Kibuloy, mag-iisip ako ng kulay ng hearts niya. Maraming maybe white, kung meron man white sa emoticons, diba? Maraming salamat. Thank you so much, Joe Malone TV, pag nood at pagsubaybay.
Happy New Year sa inyong lahat. Sa atin lahat. Thank you so much.